Para po sa devotion natin, Jesus, Savior of the World. So kung hindi nyo pa po napapanood ito, panoorin nyo po. Dito po nag-share ako ng gospel. Inisip ko na sana makarating ito sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, pero meron nang inilagay ang Diyos sa kanilang puso na pagnanais makilala sino ba si Jesus, at meron na silang pagnanais sa kanilang puso na isuko ang kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo. So dito po sa devotion na ito, shinare ko po yung Matthew 1:21, Jesus, the Savior of the world, because He will save His people from their sins. At dito po sa devotion natin na ito, in-emphasize natin, we are lost, lawbreakers, and condemned. Marami po kasing mga tao, hindi nila na feel na kailangan nila si Jesus kasi hindi na naman nila na nakikita yung sarili nila na lost, lawbreakers, makasalanan, at hinatulan na. Kumbaga may kahatulan na sa kanila. So, kung hindi mo nakikita yung sarili mo na may sakit, hindi ka naman lalapit sa doktor eh. Marami pong mga tao sa kasalukuyan, meron ng sakit. Pwedeng stage 3, stage 4 na. Kung ano man, pwedeng cancer, no? Na hindi pa nila alam. Kasi nga, hindi sila aware. Pero the moment na malaman nila sila may karamdaman, automatic pupunta sa doktor yan, pupunta sa manggagamot, pupunta sa ospital. Now, maraming tao po, hindi nila naiisip o nare-realize na sila may sakit, malubhang karamdaman, higit pa sa cancer, higit pa sa kahit anong sakit na pwedeng magkaroon ng tao. Itong sakit na ito yung sakit na dulot ng kasalanan. Ito po yung sakit na ang resulta nito ay walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. So dito po sa devotion natin, in-emphasize natin na we are lost, lawbreakers, and condemned. Kasi pag hindi mo na-realize na ikaw ay may karamdaman, hindi mo na-realize na ikaw ay may sakit, hindi ka maghahanap ng doktor. Si Jesus po yung dakilang manggagamot. Hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo na mapapahamak, hindi ka lalapit kay Jesus. Kaya yung point number 2 natin dito, we need Jesus as our only Savior and Lord. And pangatlo po, we are saved by grace through faith in Jesus. So, after this po sa devotion natin, naglagay po ako ng 3 steps to knowing Christ or 3 steps to grow in Christ. So, una po, repent, believe, and join. Magsisi sa kasalanan, manampalataya kay Kristo, at maging parte ng iglesia. So, basically itong devotion po na ito ay sharing of the gospel. Nagsishare po ako ng gospel. Kaya po, etong extrang video na ito ay ginawa ko para hikayatin kayo na mga mananampalataya na, followers na ni Jesus, na i-share nyo yung devotion natin sa isang tao na, interested makilala si Kristo. Kumikilos na yung Panginoong Jesucristo sa buhay nila, na meron na silang interest na magsuko ng buhay nila sa Panginoon, or maybe kahit clueless sila about Jesus Christ. No, it doesn't matter. Ang importante, ma-share mo to sa kanila. Right after mong ma-share sa kanila, kahit panoorin nyo ng sabay or pwedeng isend mo lang sa kanya, isend mo lang yung link, tapos i-follow up mo na rin. Kamusta yung napanood mo? Anong natutunan mo doon? Pwede nyo nang i-discuss. Or pwede mong i-share sa kanya, tapos sabihin mo sa kanya, gusto ko tong i-discuss with you. Pwede ba natin gawin yung pagkatapos mong mapanood yung video? Tapos share mo yung testimony mo. Paano mo nakilala si Jesus? Anong kahalagahan ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon? So ito pong mga devotions natin, particularly this devotion, Jesus, the Savior of the World, ito po ay isang tool, isang kagamitan, na pwede natin gamitin para maibahagi yung ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kapatid, kaklase. So, pwede po natin gamitin ito. At I hope ang Diyos natin, palakasin ka, samahan ka sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu, at ibigay sa iyo ng Diyos yung mga salita na dapat mong sabihin sa mga taong babahagian mo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, sumainyo ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, magpalakas sa inyo, at
Huwag natin kalimutang manalangin, ipanalangin natin yung mga tao na share natin ang gospel. So, hanapin nyo lang po yung link na ito, no? Yung Jesus, Savior of the World. At gamitin po natin ito bilang tool ng pag-share ng gospel. So, right after niyang mapanood, make sure to follow up, or pwedeng panoorin nyo sabay. Kung hindi nyo panoorin sabay, i-follow up mo, tapos i-discuss nyo. At share your testimony. At I hope na makarating kayo sa stage na nagpapanalangin na kayo. At yung Diyos po ang magpala sa inyo. At samahan kayo sa ganitong pagbabahagi ng Ebanghelyo. God bless you po. The Lord bless you. So, see you po tomorrow.